Nagsisimula ang pelikula sa Co-op City, sa isang dystopian na Amerika sa hinaharap. Nawalan ng trabaho si Ben Richards at isinama niya ang kanyang sanggol na anak na si Kathy upang kausapin ang kanyang amo tungkol sa posibilidad na manatili siya sa trabaho. Habang papasok ako sa opisina ng dati kong boss, tahimik siya, walang kaalam-alam sa bigat ng mundo. Huminga ng malalim bago magsalita. "Sir, kailangan ko lang ng isa pang pagkakataon. May anak ako. Kailangan niya ako." Tiningnan niya si Kathy, tapos ako. "Dinala mo ba yan dito para mag-guilty ako?" Malamig niyang tanong. Napangiti, yung ngiting pilit at puno ng galit. "Hindi," sagot ko. "Dinala ko siya para mapigilan ko ang sarili ko. Para hindi kita masaktan na yun." Tahimik ang silid. Umiiyak si Kathy at doon ko naintindihan. Wala na akong trabaho, wala na akong pagpipilian. Sa mundong to, kahit ama ka, kahit desperado ka, wala pa ring awa. Sa kanilang bahay, madalas manood si Ben ng Freebie, isang network na nagpapalabas ng mga katawa-tawa at mapanganib na reality at competition shows, tulad ng palabas na Kahawig ng Kardashians na tinatawag na The Americanos, pati na rin ng mga game show na may delikadong mga hamon. Pinakasikat at pinakanakakamatay sa lahat ang The Running Man, kung saan kailangan makaligtas ang mga kalahok sa loob ng 30 araw nang hindi nahuhuli. Kapag sila'y natunton, hahabulin at papatayin sila ng grupong tinatawag na mga hunters na pinapamunuan ng nakamaskarang si Chief Evan McCone. Lumapit si Sheila. Kita ko sa mata niya ang pagod, ang takot. "Ben," sabi niya, "bakit parang ang lalim ng iniisip mo?" Huminga ako ng malalim. "Sheila, iniisip ko kung sasali ako sa isa sa mga palabas." Nanlaki ang mata niya. "Ano? Yung mga palabas na yan? Delikado yan." "Alam ko," sagot ko. "Pero si Kathy, may sakit siya. Hindi na natin kaya ang gamot. Araw-araw pakiramdam ko nauubusan na tayo ng oras." Tahimik siya sandali. Tapos lumapit siya. Hinawakan ng kamay ko. "Ibig mong sabihin, isusugal mo ang buhay mo?" "Tao lang din ako," sabi ko. "Gusto ko lang mabuhay ang anak natin." Umiling siya, nanginginig ang boses niya. "Kapag ginawa mo yan, para mo na ring iniwan ako. Ako, si Kathy." Masakit, totoo ang sinasabi niya. Pero mas masakit ang ideyang wala akong ginagawa. Nagpunta si Ben sa Freevee Game Network upang sumubok sa isa sa mga game show na hindi ganoon kapanganib. Doon niya nakilala ang kapwa kalahok na sina Jenny Laughlin at Tim Jansky. Pero sa isang pagsubok, nang makitang nanganganib si Tim, kumilos agad. Tinulungan siya kahit bawal ang tumulong, walang pag-iisip, tao lang. Alam na pwedeng madisqualify, alam na labag ito sa patakaran, pero tama ito ayon sa konsensya. Sa huli, tinawag ang pangalan, tinawag din sina Jenny at Tim. Nakipagkita si Ben sa punong producer ng network na si Dan Killian upang subukang makapasok sa ibang papel at hindi bilang isang runner. Alam ni Killian na na-blacklist si Ben sa dati niyang trabaho dahil ipinagtanggol at tinulungan niya ang kanyang mga katrabaho. Agad nitong inalok si Ben ng sign-up bonus at dagdag na pera para masuportahan sina Sheila at Kathy habang siya ay wala. Parang malinaw ang mensahe, ito ang presyo ng kanyang katahimikan. Gusto niyang tumanggi, gusto niyang tumayo at lumabas. Ngunit tumasok sa isip niya si Sheila, si Kathy. Ang mga gabing walang ilaw, ang mga araw na kulang ang pagkain. Pinisil niya ang kamao sa ilalim ng mesa. Tumanggo siya. Ayaw man niya, wala siyang pagpipilian. Paglabas niya, nangingimig ang kamay habang tinatawagan si Sheila. Nang sumagot ito, mas bumigat ang pakiramdam sa dibdib niya. May trabaho na siya, may pera, tutulungan sila ng network. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Ramdam niyang nauunawaan ni Sheila ang mga hindi niya sinasabi. Humingi siya ng paumanhin. Kasalanan niya. Siya ang nagdala sa sarili niya sa sitwasyong iyon. Gusto niyang sabihin na magiging maayos ang lahat. Gusto niyang maniwala.
Ngunit sa sandaling iyon, malinaw na papasok na naman siya sa isang larong hindi patas. At siya mismo, ang taya. Ligtas na raw sina Sheila at Kathy. Bibigyan sila ng peking pagkakakilanlan at ililipat sa isang bagong bahay, malayo sa mata ng network. Tumango ako, pero mabigat pa rin ang dibdib ko. Hindi ako panatag. Sa mundong ito, kahit ang salitang protektado, may kapalit. Dinala ako sa harap ng studio. Bumulaga ang ilaw. Mapurol, masakit sa mata. Sigawan, palakpakan, parang piyesta para sa dugo. Nakatayo ako sa gitna ng entablado. Hawak ang sarili kong galit. Pinakawalan ang mga runner sa loob ng lungsod na may dala lamang na 1,000 dolyar at may 216 na oras na abanting oras bago sila habulin. Bago pa opisyal na magsimula ang palabas, hinanap ni Ben ang isa sa kanyang mga kontak, si Molly Jernigan, upang kumuha ng pegging ID at baril. Mula roon, nagtago sa isang mumurahing hostel. Madilim, mabaho at puno ng mga taong ayaw ding makita. Perpekto. Araw-araw kailangang magpadala ng tape sa network. Patunay na buhay pa, na tumatakbo pa rin ang palabas nila. Nakangiti sila sa studio habang binibilang ang oras at bala. Habang nagtatago, nalaman ang sinapit ni Molly. Nahuli siya ni Macon at ng mga tauhan niya. Pinahirapan. Piniga hanggang ibigay ang bago pang pangalan at kinaroroonan. Pagkatapos, katahimikan. Alam na ang ibig sabihin nun. Pinatay nila siya. Namatay ang taong tumulong lang. Sa sandaling yon, may nagbago. Hindi na lang ito tungkol sa pagtakas o pananatiling buhay. Personal na ito. At sisiguraduhing may magbabayad. Sa ikalawang araw ng palabas, napanood ni Ben sa telebisyon kung paano natuntun si Tim sa Boston matapos itong magyabang nakasali siya sa show. Dahil sa katangahang iyon, mabilis siyang namataan at agad na pinatay ng mga hunters. Dahil dito, napilitan si Ben na maghanda na para umalis, ngunit naisipan munang maligo. Nang marinig ang yabag ng paa. Mga boses, hindi bisita, hindi staff. Nandito na sila. Tahimik lumapit sa bintana. Wala nang oras magbihis. Lumabas, kapit sa gilid, gumagapang sa labas ng gusali. Malamig ang semento sa balat. Isang maling galaw, tapos na. Nakarating sa bintana ng kwarto. Pumasok, kinuha ang bag, sabay wasak ng pinto. Sumabog ang dingding sa likod habang tumatakbo. Lusot sa hallway, talon sa hagdan, sigaw, alarma, lahat naghalo. May granada sa kamay. Hinagis diretso sa elevator. Dumulas papasok habang nagsasara ang pinto. Halos mabingi. Akala katapusan na. Pagbukas ng elevator, diretso sa lagusan. Amoy asido, putik hanggang tuhod, imbornal, pero buhay. Habang tumatakbo sa dilim, narinig ang pinakamalakas na pagsabog. Gumuho ang hostel. Isang walking hunter ang nadamay. Si Macon ang may gawa. Huminto ako sandali. Hingal na hingal, basang-basa, pero buhay pa. At hanggat humihinga, hindi pa tapos ang laro. Ang pagsabog ay agad na itinuring ng mga otoridad bilang isang teroristang pag-atake na di umano'y ginawa ni Ben laban sa mga taong itinuturing ng publiko bilang mga bayani. May isang bata na nakakita kay Ben na tumatakas mula sa mga imbornal at dinala siya sa kanilang bahay kung saan siya nakatira kasama ang kanyang kapatid na si Bradley at ang kanilang ina. Ipinakita ni Bradley kay Ben ang kanyang silid na puno ng mga videotape kung saan ipinaliwanag niya ang iba't ibang uri ng kalahok sa The Running Man, ang walang pag-asang uri tulad ni Tim na tumatagal lamang ng halos 2 araw dahil sa kayabangan o kakulangan sa paghahanda. Ang negatibong uri na alam nang wala siyang tsansang mabuhay, kaya pinipiling tapusin ito sa sarili niyang paraan. At ang huling natitirang uri,
ang pinakamatagal na nabubuhay dahil sa matinding kagustuhang mabuhay at sa malaking ambag sa ratings na siyang kinaroroonan ngayon ni Ben. Nalaman din ni Ben mula kay Bradley na ang kapatid nitong babae ay may cancer, bunga ng pagtatakip ng network sa kanilang mga maduduming gawain. Isinama ang lahat sa araw-araw na tape. Ang nakita, ang totoo. Ipinakita kung paano binabaluktot ang kwento, kung paanong ginagawang palabas ang pagpatay. Dapat marinig iyon ng mga tao. Dapat may saysay pa ang katotohanan. Hindi iyon ang ipinalabas ng network. Bago pa man umere, hinarang ang tape. Pinalitan. Gumawa sila ng AI deepfake, isang bersyong nakangiti habang sinasabing nasiyahan sa pagpatay ng mga hunter. Nagsunog ng hostel. Parang sinaksak sa dibdib habang pinapanood. Ninakaw ang muka, ang boses at ginamit laban kay Ben. Dahil dito, inutusan ng ina ni Bradley si Ben na umalis na sa kanilang bahay. Palihim namang itinago ni na Bradley at ng kanyang kapatid si Ben sa trunk ng kanilang sasakyan at nagmaneho sa mga kalsada habang iniiwasan ang mga hunter. Gayunman, namataan sila ng mga hunter na sakay ng motorsiklo. Ngumit nagawa ni Bradley na patayin ang mga ito at mailigtas si Ben upang makaalis sa lugar. Ibinigay ni Bradley kay Ben ang address ng isang lugar sa Derry, Maine, papunta sa bahay ng kapwa-aktivista na si Elton Parakis, na nakatira kasama ang kanyang paranoid na ina na si Victoria. Habang papunta roon, nagkunwari si Ben bilang isang pari, ngulit nakilala siya ng isang sibilyan na nagtangkang magsumbong. Dahil dito, pinatulog ni Ben ang lalaki sa isang suntok at mabilis na sumakay sa tren. Pagkatapos, sumakay siya sa tren at nagpatuloy. Sa biyahe, umalingaw-ngaw ang balita tungkol kay Jenny. Nahuli raw siya sa isang kasino pero nakatakas sa mga hunter. Kumapit ako sa pag-asang makakaligtas siya hanggang sa dumating ang huling ulat. Natagpuan siya sa isang barn. Pinatay. 2 batang psychopathic ang gumamit ng flamethrower. Hindi ko maalis sa isip ko ang apoy, ang sigaw, ang katahimikang sumunod. Derry, bulong ko sa sarili. Nakapasok sa bahay ni Elton. Medyo maliit at payak ang lugar, pero ramdam mo agad ang bigat ng pinagdaanan ng pamilya. Nakilala si Victoria, ang ina ni Elton, na medyo balisa at maingat sa mga bisita. Ben, halika! Dito tayo makakapag-usap ng tahimik, sabi ni Elton. Habang umuupo kami, nagsimula siyang magkwento. Alam mo ba, ang tatay ko, pulis siya dati, pero nang sinimulan niyang tutulan ang mali ng network, pinatay siya mismo ng mga kasamahan niya sa pwesto. Iniisip ni Elton na naging simbolo ng paglaban si Ben, dahil ginagamit na mayon ng mga tao ang Richards Lives bilang slogan laban sa The Network. Inalok ni Elton si Ben ng matutuluyan, ngunit kalaunan, banta ni Victoria na ire-report si Ben sa pamamagitan ng pagtawag sa mga hunters matapos siyang makita sa balita. Bagamat pinigilan nila siya, nagpasya pa rin si Elton na tawagan ang mga ito para mapatay niya hanggat maaari. Tumakbo sa buong bahay, booby traps na nakaset. Kuryente dito, chemical doon. Naniniga si Elton na nag-e-electrocute ng ilang hunters, saka nagbuhos ng mga chemicals na sumabog sa kanila. Pero sa sewers, may dumating na masamang sorpresa. Si Hunter Frank, may kutsilyo sa kamay niya. Hindi ka makakatakas! Naglaban, laban sa madilim at makipot na tunel, pero nakalabas gamit ang all-terrain buggy. Ngunit nakikita ni Elton, sa huling sandali, tamaan siya sa ulo ni McCone mula sa chopper. Walang lugar na ligtas. Hindi pwede. Nag-charge pabalik, tumalon mula sa buggy at bang! Bumangga ang sasakyan kay Frank, sumabog siya. Umakyat si Ben sa kalsada at hinayjack ang isang kotse mula sa isang mayamang babae na si Amelia Williams. Pinilit siyang magmaneho bilang bihag. Naniniwala si Amelia sa propaganda ng network tungkol sa mga tao sa Co-op City, pati na rin sa mga sinasabing terorista si Ben.
at sa mga negatibong bagay tungkol kay Sheila at sa kanyang pamilya. Biglang huminto sa harap ng dalawang lalaking militante. Bago pa sila makagalaw ng husto, pinagbabaril sila ng mga hunters. Hindi nila gusto na may inosenteng makasira sa palabas ng maaga. Tumingin si Amelia sa akin, nakapikit. Nang makita niya sa TV, ipinapakita ang clip na siya'y umiiyak at humihingi ng tulong. Ngunit hindi niya iyon ginawa. Biglang napaisip siya. Ang mga mata niya unti-unting lumalaki sa pagkanapagtanto. Hindi totoo ang sinasabi nila, Ben. Ngayon, kahit pilit, alam niya na ako ang nagsasabi ng katotohanan tungkol sa kasinungalingan ng network. Pinapasada ni Amelia si Ben patungo sa isang airfield ng mga hunter kung saan may nakapiling malaking grupo ng mga tagahanga at hunter. Nagkunwaring may dala si Ben na makapangyarihang pambobomba. Itinaas ang bomba sa harap ng mga hunters. Huwag niyong subukan, isa itong napakalakas na bomba. Kapag hindi ninyo kami pinayagang makalampas at makasakay sa jet papuntang Canada, puputok ito. Tumahimik ang airfield. Ramdam ko ang bigat ng takot. Takot sa anumang posibleng panganib. Unti-unti, dumaloy ang pakiramdam ng kontrol. Minsan lang sa buhay mo makukuha ang ganitong pagkakataon at ngayon, hawak ang sitwasyon. Sa wakas, sumunod sila. Pinayagan kaming makasakay sa jet. Pagpasok sa cabin, lumapit kay Makon. Alisin mo ang mask mo para makita ng lahat kung sino ka talaga. Tumanggo si Killian at nagsenyas. Unti-unting inalis ni Makon ang mask sa harap ng audience. Nakita ko ang takot at pagkabigla sa mga mukha nila. Sa isang segundo, akin ang kontrol. At kahit sandali lang, naramdaman kong panalo ako. Sa eroplano, kinausap ni Killian si Ben mula sa HQ. Ben, wag na tayong maglokohan. Alam naming wala kang dalang pampasabog. Wala kaming nakita. Nilinis ka ng scanners. Ngumiti siya. Parang panalo na ang laban kahit hindi pa nagsisimula. May alok ako. Isang paraan para matapos to. Patayin mo si Makon at ang mga kasama niya. Gawin kitang hunter. Proteksyon, kapangyarihan, isang bagong buhay. Nakipaglaban si Ben at napatay ang mga piloto ng mga hunter bago harapin si Makon. Ipinahayag ng kontrabida na siya ang huling nakaligtas na runner mula sa unang season at tinanggap niya ang alok ni Killian na maging hunter. Halos kinumpirma niya na niloko ni Killian si Ben tungkol sa pagkamatay ni Sheila at Kathy upang maging mas kahmahanga bilang isang naghihiganting bayani laban sa traidor na hunter. Sa tulong ni Amelia, pinutukan ni Ben ang bintana ng eroplano dahilan upang maipit si Makon sa kanyang parachute at tuluyang tinaga ni Ben ito. Kinuha ni Amelia ang kanyang parachute at ilang zine ni Elton upang ikalat ang katotohanan tungkol sa The Network. Narinig ang boses ni Killian. Ben, sabi niya, malamig at kalmado. Isa na lang na pagkakataon. Sumunod ka. Kung hindi, ipapalabas ko ang video. Ikaw, nagbabanta, babanggain ang jet sa milyon-milyong tao. Hindi sumagot si Ben. Tahimik siyang tumawa. At sa kanya ibinaba ang hatol. Pinaputukan ang jet. Yumanig ang mundo. Habang bumabagsak, alam ni Ben, hindi lang ito laban para sa buhay. Ito na ang simula ng katotohanan. Kahit mamatay pa kasama nito. Makalipas ang ilang panahon, ipinalabas ang video. Hindi ito palabas. Hindi ito propaganda. Ito ang totoo. Ipinakita kung ano ang nangyari pagkatapos ng lahat. Si Amelia, hindi na siya simpleng saksi. Naging aktivista siya. Ikinwento niya sa mundo kung sino talaga sina Ben at Elton. Hindi ang bersyon ng network, kundi ang totoo. Hindi siya tumigil doon. Nabawi niya ang black box ng jet. At noon, malinaw na malinaw ang lahat. Mga usapan ni na Ben at Killian, buo, walang edit, walang kasinungalingan. Narinig ng lahat kung paano magsinungaling ang network, kung paano nila baluktutin ang katotohanan, kung paano nila gawing palabas ang pagkamatay ng tao. Habang tumatakbo ang video, isang detalye pinalampas, isang bagay na sinadya nilang itago.
Binanggit din ni Bradley na ang jet ay may escape pod na malamang na ginamit ni Ben upang makatakas. Nasa loob ng supermarket si Sheila. Tahimik lang, parang normal na araw. Kahit alam wala nang normal sa buhay. Si Kathy, hawak ang kamay ni Sheila, masayang nakatingin sa mga istante na parang walang bigat ang mundo. Pagdating sa cashier, inilapag ni Sheila ang mga pinamili sa counter. Kinuha ng kahera ang resibo. Tiningnan ng screen, tapos biglang ngumiti. "Ma'am, bayad na po ang mga ito." Sagot ng kahera. Lumabas siya at muling nagtagpo kay Ben. Nararamdaman ng tensyon kahit nasa likod lang ng set. Sa loob ng studio, naghahanda si Killian para ipalabas ang susunod na season. Pero mali ang akala niya, hindi na siya ang may kontrol. Pagbukas ng ilaw, sumalubong ang ingay. Hindi palakpakan, galit. Nakatayo ang mga tao, hawak ang mga karatulang may nakasulat, "Richards lives." Paulit-ulit nilang sinisigaw ang pangalan. Parang alon ng sigawan, palakas ng palakas. Si Bobby, nanginginig ang boses, tumingin kay Killian. 1 segundo lang, tapos umatras siya. "Ayoko na," sabi niya. Umalis siya agad, iniwan si Killian mag-isa sa gitna ng entablado. Habang sinusubukan niyang simulan ng palabas, nagtapon ng audience ng mga molotov sa entablado na nagdulot ng kaguluhan. Lumapit si Ben sa entablado habang nasa lupa si Killian at binilang niya mula 5 bago barilin si Killian sa ulo.